Akala ng lahat tapos na ang misyon pero may isang sundalong hindi na nakabalik. Ang sabi ng mga kasamahan niya, nawala raw siya sa gitna ng kagubatan, pero gabi-gabi, may naririnig silang yabag ng bota sa dilim. Ang mas nakakatakot, sa tuwing bumabagyo, may nakikitang lalaki sa loob ng gubat suot pa rin ang unipormeng militar, pero ang mga mata, pulang-pula. Sino nga ba siya? At bakit hanggang ngayon, naroon pa rin siya sa baluarte ng mga aswang? Ang kwentong ito ay isang fictionalized true story na hango sa mga sabi-sabi at karanasang ibinahagi ng mga residente sa isang liblib na baryo sa Visayas. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aral, hindi upang magdulot ng takot o pananampalataya sa pamahiin. Ang mga pangyayaring mababanggit ay para lamang sa entertainment purposes at hindi kailangang ituring na ganap na totoo. Noong panahon ng digmaan, maraming sundalong Pilipino ang naiwang nagbabantay sa mga baryong halos burado na sa mapa, mga lugar na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng tao. Isa na rito si Ramon de la Cruz, isang veteranong sundalo na sanay sa putukan, sa gutom at sa dilim ng gubat. Pero hindi siya kailanman nakaharap sa nilalang na tulad ng haharapin niya sa gabing iyon, isang gabi ng katahimikan, ulan, at mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Bago pa man ang lahat, ang baryong iyon, na tinatawag ng mga lokal na baluarte, ay may kasaysayan na mas matanda pa kaysa sa mismong mga bahay roon. Ayon sa matatanda, ang lupaing iyon ay dating pinag-aagawan ng mga nilalang ng dilim at ng mga unang tao. Marami nang nawala roon, mga pastol na hindi na bumalik, mga bata na naglaho na lang, at mga hayop na natagpuan na wala ng laman sa loob. Kaya nang itinalaga ang grupo ni Ramon sa lugar na iyon upang magbantay, halos lahat ng sundalo'y nag-aatubili. Pero si Ramon, bilang leader, ay hindi naniniwala sa kwentong aswang. Tao lang ang kalaban natin, anya noon. Ngunit sa mga sumunod na araw, mapapatunayan niyang hindi lahat ng banta ay may pulso at hininga. Ang unang gabi nila sa baluarte ay parang ordinaryong kampo lamang. May mga apoy na nagliliyab, mga tawa ng sundalo, at mga kwentong pang-alis ng antok. Ngunit bandang hating gabi, may napansin silang kakaiba. Ang paligid ay tila lumamig ng sobra, at ang tunog ng mga kuliglig ay biglang nawala. Parang may humigop ng lahat ng ingay sa paligid. Isa sa mga bantay, si Fese, Dado, ang unang nakapansin, may mga aninong dumadaan sa gilid ng mga puno, mabilis at parang dumudulas sa lupa ng walang ingay. Sir, may gumagalaw sa gilid ng kampo, sigaw ni Dado, habang itinutok ang flashlight. Pero nang tumama ang ilaw, wala namang tao. Wala ring hayop. Ang nakita lang nila ay bakas ng paa, malalaki, mahahaba ang kuko, at halatang hindi sa tao. Nang sumilip si Ramon, nagkunot lang siya ng noo. Mga hayop lang yan, sabi niya, kahit ramdam na rin niya ang kakaibang lamig na parang gumagapang sa likod ng kanyang leeg. Kinabukasan, napansin nilang may kulang na isa sa kanilang kasama, ang pinakabata sa grupo, si Esteban. Naiwan daw ito sa labas ng sandaling magpalit ng bantay. Akala nila ay natulog lang sa ibang bahagi ng kampo, pero kahit saan nila hanapin, wala. Ang tanging naiwan ay ang kanyang tsinelas at ilang patak ng dugo sa damuhan. Hindi pa rin naniniwala si Ramon na may kakaiba, kaya ipinag-utos niyang hanapin si Esteban sa paligid. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng gubat na may mga punong baluktot at may amoy na parang nabubulok na karne. Doon nila natagpuan ang isang lumang kubo, tila may naninirahan pa. Nang kumatok si Ramon, walang sumagot. Ngunit mula sa loob, may narinig silang tunog ng pag-ungol, hindi tao, hindi rin hayop. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sa liwanag ng flashlight ay tumambad ang isang matandang babae, nakayuko at may dugo sa labi. Sa tabi nito ay ang itim na unan na may dugo sa sulok, parang may nilamon na. Nang tingnan ni Ramon, may kamay ng tao na halos hindi pa tuluyang natatanggal. Anong ginawa mo sa kasama namin? Galit na sigaw ni Ramon, ngunit bago pa siya makalapit, tumingala ang matanda. Ang mata nito'y pula at ang ngipin ay mahahaba't matutulis. Hindi siya sa inyo, siya ay kinuha ng amin, bulong nito. Sa isang iglap, napaatras si Ramon at pinaputukan ito. Ngunit nang bumagsak ang katawan ng matanda, naglaho ito na parang usok.
Pagbalik nila sa kampo, wala na ang apoy. Wala na rin ang ilan nilang kasamahan. Ang mga bakas ng paa na naiwan ay hindi napapalayo, kundi papasok sa gitna ng kampo. Doon niya napagtantong baka sila na ang hinahanap, hindi si Esteban. Mula sa mga puno, may mga matang nagliliwanag. Mga nilalang na nag-aabang, dahan-dahan silang pinalilibutan. Nang gabing iyon, huling nakita si Ramon na humaharap sa dilim, tangan ang kanyang baril, at sinisigawan ang mga aninong lumalapit. Kung gusto niyo ako, halika kayo. Ngunit ayon sa mga nakaligtas, ang huling putok ng baril ay sinundan ng halakhak, malalim, mababa at tila nagmula sa mismong lupa. Pagkatapos ng 3 araw, dumating ang rescue team. Walang natagpo ang katawan, walang bakas ng laban. Ang kampo ay parang hindi kailanman ginamit. Pero sa gitna ng damuhan, may isang bagay na naiwan, ang lumang plaka ng pangalan ni Ramon at isang piraso ng unan na puno ng tuyong dugo. Hanggang ngayon, sinasabing may mga gabi sa baluarte na maririnig mo pa rin ang tinig ng isang sundalo, nagbabantay sa kawalan. At kung mapadpad ka roon, huwag mong kalilimutan ang payo ng mga taga-baryo, huwag kang tatapak sa lupaing hindi mo kilala. Lalo na kung may katahimikang masyadong perpekto. Matapos ang gabing iyon ang pagkawala ni Esteban at ang pagkakakita nila sa matandang babae, lalong nanahimik ang baluarte. Parang may nagbago sa hangin, mabigat, parang may amoy na hindi mo maipaliwanag. Ang mga natitirang sundalo sa grupo ni Ramon ay nag-umpisang hindi na makatulog. Sa bawat pagdampi ng hangin, pakiramdam nila ay may dumaraan. Sa bawat tikatik ng ulan sa bubong ng kanilang kampo, tila may mga yabag na sumasabay. Wala man silang nakikita, pero ramdam nilang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Si Corporal Lito, ang pinakamatagal ng kasama ni Ramon, ang unang nagtanong, "Sir, sigurado ba kayong tao yung nakita natin kagabi?" Pero hindi siya sinagot ni Ramon. Sa halip, tinitigan lang niya ang apoy na halos mamatay na, habang ang anino sa mukha niya ay gumagalaw kasabay ng liwanag ng apoy. Hindi niya maamin sa iba, pero sa tuwing ipipikit niya ang mata, nakikita pa rin niya ang pulang mga mata ng matandang babae, at ang kamay ni Esteban na tila humihingi ng tulong. Kinabukasan, nagpasya silang umalis na sa kampo at lumipat ng mas ligtas na lugar, isang mataas na bahagi ng kagubatan na may matarik na bato sa paligid. Pero habang naglalakad sila, napansin nilang paulit-ulit lang ang daan. Daan na dapat papunta sa silangan, pero palaging bumabalik sa parehong punong may 3 hati sa katawan. Parang umiikot tayo, sabi ni Dado, nanginginig ang tinig. Hindi tayo umaalis sa lugar na to, pinilit ni Ramon na manatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kakaiba. Hindi ito gawa ng tao. Walang imposible sa gubat, sabi niya, pero kahit siya ay hindi kumbinsido. Nang sumapit ang hapon, nakarinig sila ng tila iyak ng babae mula sa malayo, malambing, malungkot, parang humihingi ng tulong. Sa unay inakala nilang isa sa mga lokal na babae ang naligaw. Pero nang tawagin nila, sumagot ito ng tawag, sa mismong tono ng boses ni Esteban. Napatingin silang lahat kay Ramon. Hindi yon si Esteban, mahina ngunit matatag niyang sabi. Huwag kayong lalapit. Pero bago pa man siya makapag-utos, tumakbo si Dado Palayo, dala ng takot at pag-asa. Sir, baka buhay pa siya, sigaw nito. Sinundan siya ni Lito, pilit siyang pinipigilan, pero pagdating nila sa dulo ng daan, wala na si Dado. Ang natagpuan lang nila ay ang kanyang helmet, nakasabit sa sanga ng puno, at sa ibaba nito, may bakas ng paa na parang kamay, mahahaba, may matutulis na kuko, at puno ng puti. Nang bumalik sina Ramon at Lito sa kampo, mas lalong tumindi ang pakiramdam na hindi na sila nag-iisa. Ang apoy ay bigla na lang namamatay kahit walang hangin. Ang mga alon ng hangin ay tila may dalang boses, mga pabulong na Tagalog, ngunit luma, parang mga salitang ginagamit pa noong panahon ng mga ninuno. Minsan ay naririnig nila si Dado na tumatawag mula sa labas ng kampo, "Sir, tulungan niyo ako," pero tuwing lalapit sila, naglalaho ito. Sa 3 gabi, habang nagbabantay si Lito, may naramdaman siyang gumagapang sa kanyang tabi. Akala niya idaga lang, pero nang tumingin siya, isang kamay, itim, may mahahabang kuko, ang dahan-dahang umaakyat sa kanyang binti.
Napasigaw siya at agad binaril ang lupa, ngunit walang dugo, walang katawan. Ang tanging naiwan ay bakas ng putik at isang matamis na amoy na parang nabubulok na prutas. Sir, baka may sumpa ang lugar na to, sabi ni Lito habang nanginginig, baka mga aswang talaga ang nagmamay-ari ng lupang to, ngunit tanging katahimikan lang ang isinagot ni Ramon. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang lumang larawan ng kanyang pamilya, ang asawa at 2 anak na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ako pwedeng tumakbo, Anya. Hanggat hindi ko nakikita kung ano talaga ang kalaban natin. Kinabukasan, habang hinahanap nila si Dado, napansin nilang ang mga ibon sa paligid ay nagsisiliparan palayo, sabay ang mga alingasngas mula sa lupa, parang may humihinga sa ilalim nito. Sa di kalayuan, may nakita silang maliit na kuweba na tinakpan ng mga sanga at dahon. Diyan ang gagaling ang amoy, sabi ni Lito. Dahan-dahan silang lumapit, sabay tinanggal ang mga takip. Mula sa loob ay mailumabas na malamig na hangin, at kasunod nito'y mabining boses ng babae. Tumuloy kayo, hinihintay namin kayo, ang loob ng kuweba ay madilim at basa. May mga marka sa dingding, parang mga kuko ng hayop, at sa gitna, may mga palayok na puno ng dugo. Sa paligid, may mga larawan ng mga sundalo, luma, dilaw na ang papel, at sa isa roon, nakita ni Ramon ang mukha ni Esteban. Hindi lang iyon, nakita rin niya ang sarili niya, suot ang parehong uniforme, pero may kakaibang ngiti at mapulang mata. Sir, bakit nandyan ang litrato ninyo? Tanong ni Lito, nanginginig. Hindi siya nakasagot. Napaatras siya, ngunit sa bawat hakbang niya, tila may mga kamay na humahawak sa kanyang binti mula sa lupa. Sir! Bilis, sigaw ni Lito, sabay paputok ng baril. Pero ang mga tunog ng putok ay parang nalunod sa loob ng kuweba, walang etso, walang tunog ng tama. Para bang kinain ang mismong hangin. Nang makalabas sila, gabi na ulit. Parang isang araw ang lumipas nang hindi nila namamalayan. Ang buwan ay pula at ang paligid ay tahimik, mas tahimik kaysa dati. Sir, sabi ni Lito, baka hindi na tayo makaalis dito. At doon naramdaman ni Ramon ang unang patak ng dugo sa kanyang braso, hindi galing sa sugat, kundi sa itaas. Nang tumingin siya, may nakasabit sa puno, katawan ni Dado, walang mukha, nakataob, at sa dibdib nito ay may nakaukit na salitang ibalik. Muli niyang itinutok ang baril, ngunit bago siya makaputok, may humawak sa kanyang balikat, malamig, matigas, at may amoy na lupa. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa gitna ng mga anino, may nakatayo, ang matandang babae, nakangiti, at sa tabi nito, si Esteban buhay, ngunit hindi na tao. Sa gabing iyon matapos nilang matagpuan ang katawan ni Dado. Halos hindi na makakilos si Lito. Nanginginig siya sa takot habang nakatitig sa mukha ni Ramon na tila hindi na rin alam kung alin ang totoo sa mga nangyayari. Ang paligid ay tila nagbabago, ang mga punong kahoy ay parang lumalapit, at ang hangin ay punang amoy na parang pinaghalong kalawang, dugo, at nabubulok na laman. Hindi na nila alam kung saan pa sila dadaan. Bawat direksyon ay pareho lang, madilim, walang katapusan, parang nilalaro sila ng isang nilalang na alam ang bawat hakbang nila. Sir, baka patay na tayo, mahina at halos di marinig na sabi ni Lito. Pero si Ramon ay tahimik lamang, nakatingin sa dilim kung saan siya huling nakakita kay Esteban. Ang imahe ng batang sundalong iyon, nakangiti, ngunit may mapulang mga mata, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi niya alam kung multo ba iyon o kung buhay pa nga si Esteban sa paraang hindi na dapat. Maya-maya, may narinig silang kaluskos mula sa mga dahon, kasunod ng mga mabibilis na yapak. Agad nilang tinutok ang baril, ngunit walang tao. Nang sinundan nila ang tunog, napunta sila sa isang maliit na kubo na tila itinago sa ilalim ng malalaking ugat ng puno. Sa paligid nito, may mga palayok at lumang gamit ng sundalo, mga relo, plato, at patch ng uniforme. Nang buksan ni Ramon ang pinto, tumambad ang mga larawan ng mga sundalong nawala noon sa balwarte, nakapaskil sa dingding at nababalot ng alikabok. Ngunit may kakaiba, ang mga larawan ay buhay. Gumagalaw ang mga mata at sa ilan, naroon din ang mukha ni Ramon. Nakatingin iyon pabalik sa kanya, ngumingiti. Sir, nanginginig na bulong ni Lito, bakit parang hindi na niya natapos ang sasabihin? Biglang nagbago ang ilaw ng lampara,
at ang mga larawan ay sabay-sabay na umusog ng bahagya. Para bang lumalapit sa kanila. Tinakpan ni Ramon ang bibig ni Lito at sabay silang umatras. Ngunit nang lumabas sila ng kubo, iba na ang paligid. Hindi na iyon ang gubat na alam nila. Ang mga puno ay kulay abo at ang lupa ay parang may pulso, kumakabog, parang buhay. Sa di kalayuan, may naririnig silang mga sigaw. Hindi sigaw ng tao, kundi parang paghihirap ng mga nilalang na matagal nang nakakulong. Habang naglalakad sila, bigla silang nakarinig ng mga yabag sa likod nila, mabilis, sabay-sabay, parang maraming paa. Paglingon nila, may mga anino na lumalapit, mabibilis at mababa sa lupa. Hindi nila makita ng malinaw, ngunit ang tunog ng paghinga ng mga iyon ay malalim at gutom na gutom. Agad silang tumakbo, ngunit saan man sila dumaan, palaging may daan na bumabalik sa parehong lugar, isang lumang sementeryo na natatakpan ng damo. Doon nila nakita ang mga krus na may nakaukit na mga pangalan ng sundalo. Isa roon ay pamilyar kay Ramon, ang pangalan niya mismo, Ramon de la Cruz, Eve. Sa ibaba, nakasulat ang taon na kasalukuyang taon pa lamang. Sir, paano posible yan? Tanong ni Lito, nanginginig habang nagtatago sa likod ng krus. Pero hindi na nakasagot si Ramon. Sa loob-loob niya, unti-unti na niyang naaalala ang gabing unang dumating sila sa balwarte, ang putukan, ang mga sigaw, at ang biglang katahimikan bago ang dilim. Posible bang matagal na silang patay? Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-isip, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, si Esteban muli ang naroon, ngunit ngayon mas malinaw. Ang balat nito ay maputla, ang matay pula at kumikislap, at sa ngiti nito'y may dugo sa gilid ng labi. Sir, sabi nito sa boses na parang dalawang tao ang nagsasalita sabay, sabi ko naman sa inyo, dito na kayo. Itinutok ni Ramon ang baril, ngunit bago pa siya makaputok, lumitaw mula sa lupa ang iba pang anyo, mga dating sundalo, mga kasamahan nilang matagal nang nawala. Lahat ay tila buhay pa, ngunit halata sa mukha ang pagkabulok, ang malamig na tingin ng mga nilalang na hindi naganap na tao. Ang mga kamay nila ay mahahaba, ang kuko'y matulis, at ang bawat kilos ay parang sa hayop. Sumama na kayo sa amin, sir, wika ng isa, na dati niyang sarhento. Pagod na kayo, di ba? Mabilis na hinila ni Ramon si Lito at sabay silang tumakbo. Habang tumatakas, napansin niyang sa bawat pagtakbo nila, tila mas lumalayo ang mundo. Parang lumalalim ang gubat at ang hangin ay nagiging mas malapot. Hanggang sa naramdaman ni Lito ang matinding sakit sa binti, may tumusok na tinik, ngunit hindi tinik iyon, kundi kuko ng isang kamay mula sa lupa. Isa pa, at isa pa. Isa-isang lumalabas ang mga kamay, hinahawakan ang kanilang mga paa, hinahatak pababa. Sir! Tulungan mo ako, sigaw ni Lito habang pilit na kumakawala. Pinaputukan ni Ramon ang lupa, ngunit sa bawat tama ng bala, mas maraming kamay ang lumalabas. Hinila niya si Lito at halos mabaliw sa takot nang makita niyang unti-unti nang kinakain ng lupa ang katawan nito. Sir, huwag mo akong iwan, sigaw ni Lito, habang ang kanyang mukha'y unti-unting nilalamon ng itim na putik. Sa huling saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata, at ang mga mata ni Lito ay naging pula. Nang tuluyang lamunin ng lupa si Lito, natigilan si Ramon. Wala na siyang kasama. Wala nang liwanag, at ang mga boses sa paligid ay nag-iba, hindi na mga ungol, kundi mga bulong na parang nagdarasal. Balwarte. Balwarte, paulit-ulit, sabay ang mahinang halakhak ng matandang babae. Napaatras si Ramon hanggang sa maramdaman niyang may tumama sa kanyang likod, isang puno, at sa katawan nito'y may nakasulat sa dugo, ang hindi umaalis, hindi rin nakakaalis. Napatigil siya, nanginginig, at doon niya napansin na sa kanyang mga kamay, may dugo, dugong hindi niya alam kung saan galing. Nang tumingin siya sa lupa, may mga bakas ng paa, papunta sa dilim. At sa dulo ng dilim na iyon, may dalawang matang nakatingin, kumikislap at dahan-dahang lumalapit. Ang paligid ay bumigat, ang hangin ay parang bumubulong, at mula sa malayo ay narinig niyang muli ang boses ni Esteban, Sir, tapos na ang bantay niyo, kami na ang susunod. Hindi na alam ni Ramon kung gaano na siya katagal naglalakad. Ang paligid ay parang paulit-ulit lang, parehong mga puno, parehong amoy ng nabubulok na lupa,
parehong hangin na may dalang bulong ng mga patay. Pagod na ang kanyang katawan, nanginginig ang kamay sa bigat ng baril, ngunit ang utak niya ay gising na gising, parang may nag-uutos sa kanya na huwag huminto. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga yapak na sumusunod sa kanya, ngunit tuwing lilingon siya, wala. Tanging usok at aninong dumadaan ang nakikita niya. Hindi ako matatakot, paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Pero habang sinasabi niya iyon, naririnig niyang tumatawa ang mga boses sa paligid, pamilyar na tawa, mga tawang kasamahan niya noon. Sir, dito ka lang pala, bulong ng isa. Bakit ka pa lumalaban? Ang hangin ay lumalakas. Ang mga dahon ay umiikot na parang ipo-ipo, at sa bawat hampas ng hangin, may mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang silweta, isang lalaki, nakatalikod, suot ang parehong uniporme ng sundalo. Lito, tawag niya, halos pabulong. Dahan-dahang humarap ang anino. Hindi na ito si Lito, ang balat ay kupas, ang bibig ay bukas at walang dila. Ngunit sa leeg nito'y nakasabit pa rin ang ihi ng batang sundalo. Biglang sumigaw si Ramon, kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril. Ngunit sa bawat tama ng bala, mas lalo lang nagiging malabo ang hangin, parang lumalabo ang hangganan ng realidad. Ang mga bala ay tila walang tinatamaan, at ang tunog ng bawat putok ay nagiging katulad ng pagtawa ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Wala kang laban dito, bulong ng isang tinig, malapit sa kanyang tainga. Paglingon niya, walang tao, pero may bakas ng kamay sa lupa, malalim at parang may dugong sumisingaw. Nagmadali siyang tumakbo, ngunit sa bawat direksyon ay may nakaharang. Ang mga puno ay tila humahaba, bumabaluktot at humaharang sa kanyang daan. Minsan, pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng gubat, ngunit sa saglit na pumikit siya at tumingin muli, nasa loob na siya ng sementeryo. Ang bawat krus ay may pangalan ng mga sundalo, at sa bawat pagdaan niya, naririnig niya ang mga pangalan nilang binibigkas ng hangin, isa-isa, parang binabasa ang tala ng mga kaluluwang di pa natatahimik. Ramon de la Cruz, bulong ng hangin. Hindi ka makakatakas. Nang marinig niya iyon, parang napako ang kanyang mga paa. Ang paligid ay unti-unting nabalot ng makapal na usok. Mula sa usok na iyon ay lumitaw ang matandang babae, ang nilalang na nakita niya noon sa kubo. Nakaputi ito, nakalugay ang buhok, at ang mukha'y parang pinaghalo ng tao at hayop. Ang mga mata nito'y pula at kumikislap at ang ngiti ay malalim hanggang tenga. Sabi ko naman sa inyo, sundalo, may bantay din kami dito, bulong nito habang dahan-dahang lumalapit. Itinutok ni Ramon ang baril, ngunit hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Ang katawan niya ay parang napako, parang may pumipigil. Ang mga kamay ng babae ay dahan-dahang umaabot sa kanyang mukha, malamig, parang yelo. Baluarte ito ng amin. Lahat ng pumapasok, amin na rin. Biglang sumabog ang apoy mula sa paligid, mga sanga ng puno na nagliyab ng kusa, mga aninong naglalakad sa apoy. Nakikita niya silang lahat, ang kanyang mga kasamahan, naglalakad na parang mga bangkay, ang balat nila ay nag-aalab ngunit walang daing. Isa-isang lumalapit sa kanya, tinatawag siya sa mga pangalang pamilyar. Sir, halika na, sabi ni Esteban, may dugo sa labi at ngiting nakakakilabot. Tapusin na natin to, nabingi si Ramon sa ingay, sigaw, iyak, halakhak, at boses ng mga alon ng apoy. Tinakbo niya ang tanging daan na mailiwanag, isang makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Ngunit habang tumatakbo siya, nararamdaman niyang may mga kamay na humahaplo sa kanyang braso, mga kuko na humihiwa sa balat niya. Hindi na niya alam kung totoo pa ang sakit o guni-guni lang. Sa gitna ng daan, bigla siyang natigilan. Sa harap niya ay may isang maliit na altar, may mga kandila, mga larawan, at isang lumang uniporme ng sundalo na puno ng dugo. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kanyang sariling tagnem. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, nakita niya ang isang notebook, ang logbook ng kanilang operasyon. Binuksan niya ito at doon nakasulat ang mga pangalang kasamahan niya. Lahat ay may marka ng deceased. At sa pinakailalim, may bagong pangalang isinulat, Ramon de la Cruz, missing in action. Nabitawan niya ang notebook at napaatras. Mula sa dilim sa likod niya, may mga matang lumitaw,
dosenang pares ng mata, pulang-pula, sabay-sabay na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan silang lumalapit, gumagapang sa lupa, sa mga puno at sa hangin mismo. Ang paligid ay kumikilos na parang may buhay. Ang lupa ay bumubuka, at sa bawat paghinga niya, tila may sumisipsip ng lakas mula sa kanya. Tangkang tumakbo ni Ramon, ngunit sa bawat hakbang, mas lumalalim ang lupa, parang kumakain ng kanyang mga paa. Ang mga kamay ng mga anino ay umaabot mula sa ilalim, pilit siyang hinihila. Hindi ako susuko, sigaw niya, sabay putok ng baril. Ngunit sa halip na bala, usok ang lumabas sa dulo ng baril, itim na usok na nagbabalik sa kanya ng mga imahe ng kanyang mga kasamahan, isa-isa, na umiiyak, humihingi ng tulong, hanggang sa sila'y maglaho. Lumingon siya at nakita sa di kalayuan ang isang lumang tor, ang tanging istrukturang bato sa buong balwarte. Doon siya tumakbo, umaasang mailigtas na lugar. Ngunit habang papalapit siya, unti-unting nabubura ang daan, at sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong na nagiging mas malakas, balwarte bantay dugo, nang marating niya ang tor, binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa loob, malamig at madilim. Sa dingding ay may mga lumang ukit na mga simbolo, parang mga sinaunang dasal o sumpa. Sa gitna, may lumang mesa at itaas nito, isang malaking palayok na may kumukulong likido. Nang sumilip siya, nakita niya ang sarili niyang mukha sa loob ng palayok, nakangiti, ngunit walang mata. Napasigaw siya, at ang sigaw niya ay umalinggaw sa loob ng tor, parang libo-libong tinig na sabay-sabay. At mula sa itaas ng tor, may boses na nagsalita, malalim, mabagal, at hindi pang tao. Wala nang lalabas sa balwarte. Sa gitna ng madilim na kagubatan, habang ang ulan ay tila nagbabadya ng masamang pangitain, naramdaman ni Elias ang pagbigat ng hangin. Parang bawat patak ng ulan ay may dalang boses, mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kanina pa siya naglalakad, sinusubukang hanapin ang daan pabalik sa kampo, ngunit sa bawat liko ng daan ay parang paulit-ulit lang siyang bumabalik sa parehong lugar. Ang mga puon ay tila nagkakaisa sa pagharang ng kanyang daan, mga ugat na gumagapang, mga aninong dumudungaw sa pagitan ng mga dahon, at mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit ngayong gabi may kakaibang lamig. Hindi ito lamig ng ulan o ng hangin, ito ay lamig na parang humihigop ng lakas mula sa kanyang kaluluwa. Tahimik na tahimik hanggang sa biglang marinig niya ang isang boses. Mababa. Basag. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Elias, bulong ng tinig, mahina ngunit malinaw. Napatigil siya. Nilingon ang paligid. Walang tao. Ngunit alam niyang mayroong presensya. Hindi ito imahinasyon lang, sapagkat kahit ang mga dahon ay tila natigilan sa paggalaw, at ang mga kuliglig ay biglang natahimik. Hinawakan niya ang kanyang baril, pero nang sinubukan niyang ikasa ito, natuklasan niyang basa na ng dugo ang hawak niya. Hindi kanya. Sariwa. Mainit pa. Hindi pwede ito, nanginginig niyang bulong, sabay punas ng kamay. Ngunit imbes na mawala, mas dumami pa ang dugo. Nang ilapit niya ang baril sa mukha, napansin niyang hindi na ito baril, isang buto na ito. Butong may mga ngipin na parang ngisi ng halimaw. Umalis ka rito, sundalo, isang boses muli ang bumulong, ngunit ngayon ay mas malapit, halos sa mismong taingan niya. Nang lingunin niya, walang tao, ngunit sa likod ng mga puno, may nakatindig, isang babae. Basang-basa ng ulan, duguan, at may mga mata na kumikislap sa pula. Nakasuot ng lumang saya, ngunit ang mukha ay kalahating tao, kalahating hayop. Ang ngiti nito ay puno ng tuso at gutom. Bakit ka nandito sa balwarte namin? Tanong ng babae sa tinig na parang dalawang boses na sabay nagsasalita. Hindi makasagot si Elias. Hindi niya alam kung tatakbo o babaril. Ngunit nang subukan niyang umatras, napansin niyang ang lupa ay kumikilos, mga kamay na sumisibol mula sa lupa, mga mukhang walang mata na bumubulong ng dasal. Hindi mo na kailangan umalis, wika ng babae. Matagal ka naming hinihintay. Dahan-dahang umatras si Elias, ngunit sa bawat hakbang niya, mas dumadami ang mga aninong lumilitaw sa paligid. Mga hubog ng katawan na hindi pantay, mga nilalang na parang pinagtagpi ng laman ng tao at hayop. Isa sa kanila ay gumapang patungo sa kanya,
May mga kuko na mahaba at matulis, at sa bawat galaw nito ay naririnig niya ang pagkaluskos ng mga buto. Anong gusto ninyo sa akin? Halos sumigaw na si Elias, nanginginig sa takot. Ngunit imbes na sumagot, sabay-sabay silang umiti. Ang babae sa gitna ay lumapit, at sa isang iglap, nasa harapan na niya ito. Inabot nito ang kanyang pisngi, malamig na parang bangkay. Ang dugo mo may utang sa amin, bulong nito, sabay inilapit ang labi sa kanyang tainga. Hindi ka naiwan, Elias. Pinili ka naming maiwan. Tumigil ang oras. Napasinghap siya. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, naramdaman niyang may gumapang sa kanyang batok, isang malamig, madulas na dila. Nang lingunin niya, isa sa mga nilalang ay halos nasa balikat na niya, may mukha ng sundalong kasama niya noon sa kampo, ngunit ngayon ay walang mata at may ngisi ng aswang. Bakit ikaw? Ngunit hindi na siya nakapagsalita nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Nang tingnan niya, ang babae ay nakabaon ang kamay sa kanyang katawan, dahan-dahang hinihila ang isang bagay mula sa loob, isang pulang ilaw, parang apoy na pumipiglas. Heto ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis, sabi nito habang hinahawakan ang umiilaw na bagay. Ang kaluluwa mong ginapos sa aming balwarte. Napaatras si Elias, nanginginig, halos mawala ng ulirat. Hindi ako mamamatay dito, bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Ngunit nang humakbang siya palayo, bigla siyang napahinto, nasa harap niya ang sarili niyang katawan. Walang ulo. Napatili siya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang babae ay tumawa, malalim, malagim at umaalingaw sa buong kagubatan. Hindi ka nabuhay, Elias. Isa ka na sa amin. Sa malayo, bumalik ang ulan. Ngunit sa bawat patak nito, may halong dugo. At sa bawat ihip ng hangin, maririnig ang mga bulong ng mga sundalong nawala noon, mga tinig na humihingi ng tulong, mga kaluluwang di na nakabalik. What would you do in this situation? Do you think the protagonist will survive? Umalingaw sa buong kagubatan ang sigaw ni Elias, habang pinipigilan niyang tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang ulira. Ang mga mata niya ay namumugto, nanginginig ang mga kamay, at bawat hinga ay parang hinahabol ng kamatayan. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang babaeng aswang, ang nilalang na kumitil sa kanyang mga kasama, ang nilalang na ngayon ay nag-aangkin sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa siya tuluyang sumusuko. Kahit na nanlalamig na ang kanyang mga daliri, mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang kanyang baril, o kung ano man na ito ngayon. Kahit nagmistulang buto at dugo ang sandata, nanatiling matigas ang kanyang loob. Hindi ako magiging isa sa inyo, mahina niyang wika, habang nanginginig ang labi. Umisi ang babae, mabagal, tila inaasar siya. Wala kang pagpipilian, sundalo. Matagal na kayong mga patay. Hindi mo lang matanggap. Sa bawat salita nito, lumalalim ang tinig, at ang mukha ay unti-unting nagbabago, ang balat ay nagiging itim at tuyo, ang mata ay lalong kumikislap sa pula, at ang ngipin ay tila sandamakmak na patalim. Nang biglang bumukas ang lupa sa paligid ni Elias, nagsimulang gumapang palabas ang mga nilalang, mga dating sundalo na kasama niya sa kampo. Nakilala niya ang ilan sa kanila, si Corporal Rivera, si Torres, si Lito. Pero ngayon, iba na sila. Ang kanilang mga uniforme ay puno ng putik at dugo, at ang kanilang mga mata ay walang buhay. Elias, halika na, isabay-sabay nilang binigkas, sabay abot ng mga kamay. Umatras siya, nanginginig, habang tumitibok ng malakas ang kanyang dibdib. Ngunit sa bawat hakbang niya, mas lalo silang lumalapit. Naramdaman niyang wala na siyang ibang mapupuntahan, sa likod niya, ang babae, sa harap niya, ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Doon, sa gitna ng ulan at putik, napaluhod siya. Diyos ko, kung may awa ka, tulungan mo ako, bulong niya habang tinatanggal ang rosaryong nakasabit sa kanyang dibdib. Pero nang hawakan niya ito, biglang nagliyab ang rosaryo sa kanyang palad. Ang apoy ay kulay asul, hindi mainit, ngunit parang nagmumula sa mismong loob ng kanyang katawan. Ang mga aswang ay biglang umatras, nag-aatubili. Ang babae ay napasigaw, parang nasusunog sa bawat kidlat na tumatama sa langit. Hindi mo kayang gamitin yan. Hindi ka banal.
Ngunit sa halip na itapon, lalo pang hinigpitan ni Elias ang hawak. Kung ito ang tanging paraan, mas mabuti nang mamatay ako kaysa maging isa sa inyo. Sumigaw siya, sabay isinaksak ang nagliliyab na rosaryo sa lupa. Umalingaw-ngaw ang hangin, malakas, halos sirain ang paligid. Ang lupa ay nagbitak, at mula sa mga siwang ay lumabas ang mga liwanag na parang apoy ng mga kaluluwa. Isa-isa, nagsisigaw ang mga nilalang, nagsisiksikan pabalik sa dilim. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang babae ay biglang sumugod, bumangon mula sa usok, at sa isang iglap ay nasa harapan na niya ito. Kung mamamatay ka, isasama kita, sigaw nito, sabay tinarakan si Elias sa dibdib gamit ang mahahabang kuko. Napaigtad si Elias, ngunit sa halip na duguan, liwanag ang lumabas sa sugat. Puting liwanag na nakasisilaw, halos pumutok ang buong kagubatan sa tindi ng liwanag na iyon. Napasigaw ang babae, napaatras, ngunit hindi siya tumigil, sinugod pa rin niya si Elias, kahit unti-unti na siyang natutupok ng liwanag. Hindi ka namin palalayain. Isa ka sa amin. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, bumulong si Elias ng huling dasal. Mahina ngunit malinaw, patawarin mo ako, ngunit tapusin mo na ito. At sa huling sandali, sabay silang nilamon ng apoy, ang babae at si Elias, parehong sumigaw sa hangin habang naglalaho ang paligid sa puting liwanag. Ang ulan ay biglang tumigil. Ang kagubatan ay natahimik. Wala nang mga bulong. Wala nang mga sigaw. Pagkatapos ng ilang minuto, isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Sa gitna ng abo at nasunog na lupa, may naiwan, isang lumang rosaryo, nakabaon sa putik, nangingintab sa ilaw ng buwan. Ngunit sa likod ng katahimikan, maririnig pa rin, mahina, halos pabulong, ang tinig ni Elias. Hindi pa tapos sa malayo, sa likod ng mga puno, may aninong nakamasid. Parehong katawan ni Elias, parehong uniforme, parehong mukha, ngunit ang mga mata ay pula na ngayon. Isang hangin ang dumaan, malamig at matalim. Sa bawat ihip nito, may kasamang halakhak na tila galing sa impyerno. At mula noon, sinasabing tuwing bumabagyo sa kagubatang iyon, may makikita raw na sundalong nag-ikot, may dalang baril, may rosaryong nakasabit sa liig, at may mga matang nagliliwanag sa dilim. Hindi mo alam kung siya ay humihingi ng tulong o naghahanap ng kapalit. Umaga na. Ang liwanag ng araw ay unti-unting bumabalot sa kagubatan na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng halimaw, sigaw at apoy. Ngunit ngayon, tila wala ng anumang bakas ng kaguluhan. Ang mga puno ay muling nakatindig, tahimik ang hangin, at ang mga ibon ay mahinang umaawit. Parang walang nangyari. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang bagay na naiwan, isang bahagi ng digmaan na hindi kayang burahin ng liwanag. Sa lupa, nakabaon pa rin ang rosaryo ni Elias, bahagyang natatakpan ng putik. Ang asul na liwanag nito ay halos hindi na makita, pero sa bawat pagdampi ng araw ay tila humihinga ito, parang may pulso. Ang mga taong nakatira malapit sa kagubatan ay nagsimulang magtaka kung bakit may kakaibang amoy ng nasusunog na bakal tuwing umaga. Wala namang apoy, ngunit sa bawat pag-ihip ng hangin, parang maihalong sigaw na hindi nila maipaliwanag. Isang linggo ang lumipas bago natagpuan ng mga kasamahang sundalo ang pinangyarihan. Ayon sa ulat, ipinadala raw si Elias sa reconnaissance mission, ngunit hindi na siya nakabalik. Ang mga natira lamang ay ang kanyang sirang uniforme, baril na kalawangin at ang rosaryo. Pinulot ito ng kanilang kapitan, ngunit nang mahawakan niya ito, bigla itong nag-init, sobrang init na para bang may nag-aalab sa loob nito. Mabilis niya itong binitiwan. Parang buhay, sabi niya sa takot. Hindi na nila binalikan pa ang lugar. Ang buong kagubatan ay idineklara nilang restricted zone. Dahil ayon sa mga lokal, may mga sundalong nakikitang naglalakad sa dilim, kahit wala namang operasyon doon. May ilan pang ang nagsasabing may naririnig silang nagmamartsa sa gabi, mga yabag ng bota at kalansing ng baril, ngunit walang tao kapag sinundan. Samantala, sa kabilang banda ng kabundukan, may isang matandang babae ang lumapit sa kampo ng militar. Tahimik siyang nakatayo sa gate, basang-basa sa ulan. Bitbit niya ang isang lumang notebook, pagmamay-ari raw ni Elias. Ibinigay niya ito sa bantay at nagsabing, dapat hindi na siya bumalik.
Nang tanungin siya ng mga sundalo kung ano ang ibig niyang sabihin, ngumiti lamang siya, ngunit sa ngiting iyon ay maihalong lungkot. May mga utang na kailangang bayaran, anak. At may mga kaluluwang hindi basta-basta binibitawan ng lupa. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala, parang usok na tinangay ng hangin. Binuksan ng mga sundalo ang notebook ni Elias. Ang mga unang pahina ay karaniwang tala ng misyon, oras, lokasyon, mga utos. Ngunit sa mga huling pahina, kakaibang mga sulat na ang laman. Naririnig ko sila tuwing gabi. Sinasabi nilang bumalik ako sa kanila. Hindi ko alam kung anino lang o alaala. Pero naririnig ko rin ang mga pangalan nila, Torres, Rivera, Lito, mga kasama kong matagal ng patay. Ang huling entry ay simpleng linya lang, kung sakaling hindi ako makabalik, huwag ninyo akong hanapin. Hindi ako nawala. Naiwan lang ako. Simula noon, naging usap-usapan sa kampo ang kwento ni Elias. May mga bagong sundalong nagbabantay sa gabi na nagsasabing naririnig nila ang mga yabag ng isa pang lalaki sa perimeter. Kapag tinitingnan nila, may nakatayong sundalo sa gilid ng gubat, basang-basa, may rosaryong nakasabit sa liig, at walang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kapag nilapitan, bigla itong naglalaho. Isang beses, isang bagitong sundalo ang nagsabing nakipag-usap daw siya sa lalaki. Sabi niya, naghahanap daw siya ng daan pabalik sa kampo, kwento niya. Akala ko ordinaryong sundalo lang, pero nang tanungin ko ang pangalan niya, sabi niya, Elias. At pagkatapos wala na siya. Nasa likod ko pa siya, pero paglingon ko, wala na. Nang ipakita ng sundalo sa kapitan ang rosaryo na naiwan ng lalaki, parehong-pareho iyon sa rosaryo ni Elias, ang may asul na ilaw sa gitna. Mula noon, walang gustong magduty sa gabing umaambon. Ang mga veterano ay nagsasabing sa tuwing bumubuhos ang ulan, maririnig mo raw ang boses ni Elias, mahinang bumubulong, hindi ako mamamatay dito. Ngunit higit na nakakatindig balahibo ang nangyari pagkalipas ng ilang buwan. Sa isang operasyon malapit sa parehong kagubatan, isang sundalo ang biglang nawala. Nahanap siya kinabukasan, buhay, pero tulala. Nang tanungin kung ano ang nangyari, paulit-ulit lang niyang sinasabi, nakita ko siya. Nandyan pa siya. Nakangiti. Nang sundan nila ang direksyon na itinuro ng sundalo, natagpuan nila ang isang puno na may nakasabit na lumang unipormeng militar. Sa bulsa nito ay may pangalan, De La Cruz. Si Elias. Nang sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa di kalayuan, narinig nilang may humalakhak, mahina, ngunit malinaw. Ang tunog ng bota ay muling nagmartsa sa lupa, at sa pagitan ng mga anino ng kagubatan, may isang figura na dahan-dahang humihiwalay mula sa dilim. Nakatingin sa kanila. Basang-basa. Ngumingiti. Ang kapitan ay napaatras, nanginginig. Elias? Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingala ito, at sa sandaling tumama ang kidlat, nakita nila ang mukha, parehong mukha ni Elias, ngunit ang mga mata ay pulang-pula, at sa dibdib nito ay nakabaon ang nagliliyab na asul na rosaryo. Pagkislap ng kidlat, naglaho ang figura. Ngunit sa lupa, may naiwan, isang bakas ng bota, sariwa, basa, at tumutulo ng dugo. At mula noon, sinasabi ng mga taga-baryo na ang kagubatang iyon ay hindi na dapat pasukin, lalo na kapag umuulan. Sapagkat sa bawat patak ng ulan, maririnig mo ang paghinga ng sundalong naiwan sa balwarte ng mga aswang, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapangalaga ng dilim. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon kung sakaling mapadpad ka sa isang kagubatan at makarinig ka ng yabag sa gitna ng ulan, huwag kang lilingon. Dahil baka hindi lang hangin ang sumusunod sa'yo. Anong sa tingin mo? Nabawi ba ni Elias ang kanyang kaluluwa, o tuluyan na siyang naging bahagi ng mga nilalang na iyon? I-comment mo sa ibaba kung gusto mong malaman ang kasunod ng kwentong ito, baka sakaling may isa pang kwento ang kagubatang iyon na hindi pa natin naririnig.